And palakpakan natin ng Panginoon. Amen and amen. So talagang makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating lahat ngayon. Kaya kung titingnan nyo, 30 na, amen, mabuti talaga ang Panginoon sa ating mga buhay. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen and amen. So mabilisan lang, last 3 months ago, si Ate Thea, siya po ay nagturo sa atin ng isang teaching. It's all about positioning ourselves in God's purpose. Pangalawa naman, last 2 months ago, nagturo si Kuya Edrel ng When God's Will Challenge Our Free Will. At syempre, hindi naman natin makakalimutan si Kuya Jay. Last month ay tinuro sa atin ang heart check, which is nakapang-doktor siya. Diba? Nakita nyo ba yun? Naalala nyo, may stethoscope pa siya. Si Edrel naman, meron siyang mga gamit sa katawan. Isa siyang warrior. Si Ate Thea naman, nakita nyo, mukha siyang teacher. Ano sa tingin nyo kung ngayong araw na to? Astronaut, baker, chef, ano? Okay na. Okay na. Okay. Okay, mukha akong Amazon ngayon. Hindi. So ngayon, napakahalaga ng topic na ituturo ko sa ating lahat ngayon. Kung nakikita nyo po, isa akong gwapong sundalo. Ayan. Tawagin nyo na lamang po akong Captain General Boy. Boy, abunding-bunding. Amen. Kaya naman ngayon po, ang saya. Amen. I want to share this wonderful teaching sa ating lahat. Kung ano nga ba ang ultimate mission natin dito sa ating mundo. Kaya naman, ang title ng ating teaching ngayong araw ay pinamagatang The Ultimatum. Ang tigas, di ba? Sabihin nyo nga matigas, The Ultimatum. Amen. Ang ultimatum po ay ibig sabihin nito, a final demand or statement of terms, the rejection of which will result in retaliation or a breakdown in relations. Padaliin natin ang ibig sabihin ng ultimatum. Kapag may isang batas at sinuway mo yung isang batas, meron na tinatawag na offense. First offense, second offense, third offense, hanggang ito yung huli na offense na tinatawag ng ultimatum. Kumbaga, kapag inutusan ka ng nanay mo na maghugas ng plato at hindi mo pa rin hinugasan yung plato, sasabihin niya, lilipad na tong plato sa mukha mo. Ganon yung ultimatum. Kumbaga, kapag hindi ka sumunod sa isang bagay na to, this is your last and final warning. Dahil ang kasunod na nun, the consequences of your action. Amen? Kaya naman ngayong araw na ito, napakahalaga para sa atin na makinig tayo. We open our ears today so that manamnam nyo yung teaching na to because it was a very good teaching para sa ating lahat. Amen? Para mas maintindihan pa natin kung ano ibig sabihin ng ultimatum, kung naaalala nyo si Eva at si Adan. Kilala nyo si Eva at Adan? Si Eva at Adan ang unang mga taong nilikha ng Diyos. Una si Adan, pangalawa si Eva. Anong sinabi ng Diyos sa kanila? Huwag kakainin yung humayo kayo at magpakarami. Sabi ng Diyos, huwag niyong kakainin ang prutas na ito. Anong tawag sa prutas na yon? Ubas. ang prutas ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama, which is the fruit of knowledge. Ito ang ultimatum ng Diyos sa kanila ngayon. Kapag kinain mo to, mamamatay ka. Tiyak na mamamatay ka. Ayan po yung sinabi. So, kapag daw si Eva at Adan kinain yon, tiyak na mamamatay sila. Anong ginawa nila? Kinain nila. Tinanggap ngayon nila yung ultimatum ng Diyos. Pinaalis sila sa halamanan ng Eden at may namatay sa kanila. This is their holiness and purity. Nung pagkakataon na yon. Isa pa, ayun yung unang ultimatum ng Diyos. Pinakaunang ultimatum sa kanila. Pangalawa, naaalala nyo ba yung story ni Moses? Kilala nyo po si Moses? Si Moses naman yung ginamit ng Diyos para palayain yung mga Israelites sa Egypt. May ultimatum din ang Diyos noong panahon na yon. Kung naaalala nyo, pumunta si Moses kay Paraon. Sabi niya, palayain mo ang bayan ng ang mga Israelita. Pero anong ginawa ng Paraon?
Sobrang tigas ng puso niya, di ba? Tama po ba? Hanggang sa 10, ang daming offense na ginawa ng Paraon. 10 plague ang binigay ng Diyos hanggang dumating yung pinaka mabigat na parusa o yung ultimatum, which is kapag hindi ka pa sumunod, papatayin ko yung mga panganay na anak ng mga Egyptians. Pero hindi pa rin sumunod. Pinalaya naman ni Faraon yung mga Israelites. Sige, lumaya kayo. Pero hindi pa rin siya tapos doon. Sinundan niya pa yung mga Israelites. Ang sabi dito sa Exodus 14:23-25. Sabay-sabay nating basahin. Hinabol sila ng mga sundalo ng Ehipto kasama ang kanilang mga mangangabayo, mga karwahe at mga kabayo. Nang mag-uumaga na, tiningnan ng Panginoon ang mga sundalo ng Ehipto mula sa makapal na ulap at naglalagablab na apoy. At nilito niya sila. Stop muna tayo doon. Sumunod yung mga Egyptians sa mga Israelites, pero si Lord binigyan pa sila ng pagkakataon. May naglalagablab na apoy doon sa daraanan nila para hindi na sila tumuloy. Pero katigasan ng puso ng mga Egyptians, tinanggal niya ang mga gulong ng mga karwahe nila para mapahirapan silang patakbuhin ito. Sinabi ng mga Ehipsyo, umatras na lang tayo sa mga Israelita dahil ang Panginoon ang lumalaban sa atin para sa kanila. Nagkaroon naman sila ng remorse spirit na tama na, pero matigas pa rin yung paraon nila. Kaya naman, nung nahati na yung Red Sea, sinundan pa rin nila yung mga Israelites doon. Nung nakapunta na yung Israelites sa kabilang ibayo, eto nang nangyari. Exodus 14:28. Tinabunan ng tubig ang lahat ng sundalo ng Faraon na humabol sa mga Israelita, pati na ang kanilang mga ngabayo at karwahe. Sabay-sabay. Ayun ang ultimatum ng Diyos sa kanila. Pero sa katigasan ng ulo nila, ang kinahinatnan nila, namatay silang lahat. So yun po ang definisyon ng ultimatum. Pero ang tanong, para sa atin ngayon na nabubuhay sa mundong ito at sa henerasyon na to, ano nga ba yung ultimatum na ibinigay ng Panginoon sa atin? At ano yung kailangan nating gawin tungkol sa bagay na ito? This is God's ultimatum for us. In the book of John, chapter 8, verse 24, sabay natin basahin, I told you that you would die in your sins, for unless you believe that I am He, you will die in your sins. Kaya sinabi ng Diyos na mamamatay tayong lahat dahil hindi pa napapatawad ang kasalanan natin. Pero kung maniniwala tayo na si Kristo ay ang siyang Diyos at tagapagligtas, tiyak na mapapatawad ang kasalanan natin. So tayo, ang ultimatum po na ibinigay sa atin, we will die. Lahat tayo mamamatay dahil lahat tayo ay makasalanan. Tama po ba? Sabi nga sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero sa ano nga ba yung kamatayan na sinasabi na yon? Actually, alam na nating lahat yun eh. Pero para mas maliwanag, in the book of Revelations 21:8, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga wag. Mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sinong sinungaling dito? Taas kamay. Ay, sika ang sinungaling. Hindi kayo nagsisinungaling? Ayan. Sino dito mamamatay tao? Oo, may nagtataas. Hindi. Joke lang. Wag. Okay? Sino dito mangkukulam? Patay. Koy. Wag. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Lahat tayo. Kahit ako, mamamatay ako. No? Yun yung ultimatum ng Diyos sa atin. Dahil makasalanan tayo. Pag hindi pa natin tinigilan yung mga bagay na yon at hindi natin kinilala ang Diyos, tatanggapin natin ang ultimatum ng Diyos.
we will die, and we will go to hell directly. Amen. Gusto ba natin mapunta sa impyerno? Taas kamay yung gusto. Hahatid ko kayo. Wala naman siguro, di ba? Alam nyo ba na mabuti ang Diyos? Kasi lahat tayong nandirito ngayon, narinig na natin ang katotohanan. We are already saved. At karamihan at majority sa atin ay tinanggap na si Jesus Christ sa buhay natin. Ang tanong, paano yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos? Paano yung mga mahal natin sa buhay? Paano yung mga pamangkin natin? Lahat ng hindi nakakakilala sa Diyos, kay Jesucristo, sa impyerno mapupunta. Buti na lang, may inoffer si Father God na solusyon. Di ba? Ang ganda. May ultimatum, pero may solusyon para sa ating lahat. Ang tanong, Kuya Lloyd, bakit pa tayo binigyan ni Lord ng ultimatum kung bibigyan niya din tayo ng solusyon? Tama, pwede niyong itanong yon. Pero bakit nga ba tayo binibigyan pa ng solusyon ng Diyos kahit meron na siyang ultimatum para sa atin? Simple lang. That's what we call unconditional love. Amen. Alam niyo ba, napakabuti ng Diyos kasi kahit na may ultimatum, may solusyon dahil sa pag-ibig niya yon. Kasi binigyan tayo ng free will ng Panginoon. Alam niyo kung hindi tayo bibigyan ng free will ng Panginoon, magiging robot tayo. At hindi yun yung tunay na pagmamahal. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat pinipilit, kundi pinipili. Dapat yung Diyos pinipili nating mahalin. Kaya nga hindi niya tayo ginawang robot. Kasi kapag sinabi niya na, alimbawa, wag mong kakainin yan. At kung wala tayong free will, susunod tayo sa Diyos. Kasi hindi na natin kailangan mamili. Pero dahil binigyan tayo ng free will ng Panginoon, may pagkakataon tayong mamili. Kaya nga si Eva at Adan nagkasala pa rin. Because ayaw ng Diyos na maging robot lang sila, na susunod sa kung ano lang gusto ng Diyos. Dahil ang tunay na pagmamahal, pinipili dapat ng kusa. Amen? Pag ikaw may karelasyon ka, hindi mo naman gusto siguro sa isang karelasyon mo na, uy babe, tulog ka na maanga. Sige, tulog na ako. Uy, kumain ka ng ampalaya, kahit ayaw mo ng ampalaya. Sige, kakain na ako. Nagiging robot ka, nagiging utusan ka na lang. Kasi, hindi yung tunay na pagmamahal. Kaya kayo, pag nagmahal kayo, hindi nyo dapat pinipilit. Hayaan nyo na kayo'y piliin ng taong yun. Amen? Minsan kasi yung ilan sa atin, yung ilan kasi sa atin, dahil sa gusto nating magmahal at mahalin tayo, susunod tayo sa kung anong gusto nila. Di ba? Matulog ka na maaga, kung di ka matutulog na maaga, di ko tayo mag-uusap bukas. Tama, mali? Huwag kang lalabas ng bahay. Pag ikaw lumabas ng bahay, huwag ka nang uuwi. Tama? So, ayaw ng Diyos ng ganon. Kaya binigyan niya tayo ng free will. At yung free will na yun yung nag-cause kay Eva at Adan para matanggap yung ultimatum nila. Ngayon, kung tayo hindi natin pipiliin na mahalin ang Diyos, tatanggapin natin ang consequences ng sarili nating actions. So today, God is offering a solution sa kabila ng pagpili natin ng kasalanan over Him. Ito ang solusyon ng Diyos para sa atin. 1 John chapter 1 verse 9. Ngunit kung ipagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating papatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Napakabuti ng Diyos. Napakadali ng solusyon ng Diyos para sa ating lahat. Lalo na yung sinabi sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sino man. Sobrang dali lang. Ang hirap ng parusang tatanggapin natin dun sa ultimatum, pero yung solusyon ng Diyos sobrang dali. Tatanggapin mo lang. Pero ang tanong, tinanggap mo na ba? Kapag ikaw ba, binigyan kita ng regalo, babayaran mo ba yung regalo na yon? Sana sinabi mo na lang installment. Diba? Para pwede pang bayaran ko. Pero ang sabi ng Diyos, kaloob ito ng Diyos.
Dahil yun sa biyaya niya, naligtas tayo ngayon. Pero ito po pero ang tanong, Kuya Lloyd, tapos na tayo niyan kasi nabigay mo na yung solusyon. Hindi pa. Kaya nga ako nakapangsundalo ngayong araw na ito. Kasi ito ang dahilan na kung bakit tayo nandirito ngayon. Hindi lang tayo sapat na nakikinig at nairirinig lang natin yung salita ng Diyos. Pero we should be doers of the Word of God. Ano ba ang main and primary job ng isang sundalo? To protect, to serve, ano pa? It is to protect and preserve the lives of the people. Amen? Para protektahan, ingatan at iligtas ang buhay ng mga tao. Kaya ngayon, church, paano natin magagawa na itong ultimate solution ng Diyos para sa ultimatum ay maibahagi natin sa mundo? Alam nyo ba kung paano? Kailangan nating makinig ngayon. We should go back to the ultimate vision of the church. What is the ultimate vision of the church? Ewan ko na lang pag di nyo pa alam to. Diba? This is the ultimate vision. Ito yung pinakalayunin na gusto nating makita at makaisakatuparan. Na maisakatuparan natin ang dakilang komisyon. Ano nga ba ang Great Commission? Huwag mo munang papakita, Kuya Ivan. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay kay Jesus ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Sabay-sabay, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. This is the Great Commission, ang huling bilin na ibinigay ni Jesus bago siya mag-ascend sa langit. Amen? Yun yung huli. Yun yung huli. Kaya nga siya tinawag na Great Commission. Kasi wala na siyang kasunod doon. Yun na yung last. Kaya naman, ito na yung kailangan nating gawin bilang mga sundalo. Handa na ba kayo maging sundalo ngayon? Salute! Ay ta. Very good. Diba? Paano? Ganyan, no? O, mali daw. O, paano po, sir? Sir, paano po? Paano, sir? Yan. Dito, yung mga pulis. Koy and Edrel. Kayo pong dalawa. Kuya, pakibilisan na lang po. Yan, turuan niyo po ang sundalo. Yan. Okay, dito po. Sir. Paano po mag-salute? Harap po tayo sa kanila. Dito na, tumayo na kayo. Yan. Ito po, mga pulis po sila. O, ako, sundalo. O, salute! Oy, matigas. Oy. 1, 2, 3, salute! Oo. Medyo nandito lang po sa natin. Sinearch ko pa nga yan kagabi kasi hindi ko talaga alam. Yan. Opo, Pastor. Yan. Likot mo kasi. Diretso lang. 1, 2, 3, salute! Yan. Palakpakan naman natin ang ating mga pulisya. Ayan, ang galing. Kaya naman, sabi ko nga, ang ultimate at primary job ng isang sundalo is to preserve and protect the lives of the people. So bilang sundalo ng Diyos, ano nga ba ang kailangan nating gawin? So here are the ultimate things that we need to understand. Una, the ultimate power is in Christ Jesus. Sabi dito sa Matthew 28 verse 18, lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya alam nyo ba na si Jesus ang commander-in-chief natin? Siya ang pinakasusundin natin bilang mga sundalo tayo. Amen? Kaya kung ano ang utos niya, yun ang susundin natin. Ang tanong, dahil nasa kanya na ang kapangyarihan ng langit at lupa, may katatakutan pa ba tayo? Wala na. Totoo ba? Totoo ba? Kasi yung iba kasi sa atin, natatakot pa. May takot pa tayo na baka mag-share ako ng gospel, hindi naman nila ako tanggapin.
There's a lot of things that's happening inside of our mind. Pero ito po ang tatandaan natin, maging ang kamatayan, walang kapangyarihan sa commander-in-chief natin. Amen? Kumbaga kahit anong mangyari, hindi na matatalo si Jesus. We know the ending of the story. We will be victorious. Amen? Kasi nga, wala nang kapangyarihan si Satan over us. Maliban na lang kung i-allow natin siya. Because the power is in the hands of our Lord Jesus Christ. Yun yung pinakamagandang balita. Kasi kahit na anong gawin mo ngayon dito sa mundo, na according sa kalooban ng Diyos, hindi ka na matatalo. Lagi ka nang panalo. Amen? So if you think that you will be defeated, take heart. Jesus has overcome the world. You are powerful dahil naniniwala ka kay Kristo. Tama ba? Kaya naman, makapangyarihan tayo at hindi talunan. Sabihin nyo, yes sir, yes. Mali, sir, yes sir. Kunwari, game. Salute! Yan. Sir, yes sir. Yun, ang tigas. Di ba? Ayun ang una. Kailangan nating maintindihan. Amen. Maingay po kayo? So, in order for us to share the ultimate vision and to fulfill it, kailangan natin maunawaan na ang kapangyarihan ay na kay Jesus na. The ultimate power, nasa Kanya na. Ang pangalawa naman ngayon, ano naman yung layunin natin? Our ultimate purpose is to... Ang tagal ng MM. Our ultimate purpose is to go. Dahil sabi sa 19a, go therefore and make disciples of all nations. Sinabi ba dito lang sa Bataan? Sinabi ba dyan lang sa may school ninyo sa BPSU? Sinabi bang sa Pilipinas lang? Anong sabi? All nations. Lahat ng bansa, lahat ng lahi. Kaya naman, ano pang ikakatakot nating bilang mga sundalo ni Kristo kung nasa kamay na ng pinuno natin yung pinakamataas na kapangyarihan? Wala na. Kaya ngayon, kailangan natin lumabas na tayo. Unang-una, di ba nga, ngayong 2025, ang goal ng Hope Bataan is to go and beyond. Ayan, yung mga naka-t-shirt na beyond. Conquering every places dito sa Bataan. Nakakailan na ba tayo dito sa Bataan? 8. Ilan pa? 4 na lang. Pilar, may samal na, 3 na lang. Pilar, Morong, Limay. 4. Okay? So meron pa tayong 3 i-conquer dito. Pero hindi ibig sabihin nun na hanggang dun lang tayo. We can go outside of Bataan. We can go outside the Philippines. Di ba? Lilipad ka, pupunta kang Afghanistan, doon ka maging sundalo talaga. Ewan ko na lang kung ano mangyari sa'yo doon. Di ba? Pero ang mahalaga, binabahagi natin to. Kasi ito nga yung goal natin, is to go and make disciples of all nations. No? Kaya si Kay, dyan sa Taiwan, maging sundalo ka na dyan. Okay? Yes, sir, yes. Mali na naman. Sir, yes, sir. Okay. Kaya naman, kung mag-go tayo, church, youth, kung mag-go tayo, umalis na tayo sa comfort zone. Tama na yung pagpapainit ng puwet sa upuan. Di ba? Umalis ka na dun. Ang tagal na natin dyan sa upuan na yan. Tumayo ka naman dito at magpatotoo. Amen? Tingnan nyo, alam nyo si Princess, ilang buwan pa lang yan dito. Kanina, nung pagbaba niya, hindi na siya makatayo. Di ba? Because that's the glory of God sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. Wala ka nang dapat ikatakot. The ultimate power is in Christ Jesus na nga. Matatakot ka pa. Go na. Soldier tayo. Di ba? Yun. Pangalawa, lagi nating tanggalin to sa atin. Ikaw na lang mag-share. Hindi ko kabisado yung Bible verse eh. Mag-share ka ng bridge diagram. Tinuro ko na sa yung bridge diagram ngayon. Nakita nyo ba? Di ba? So, kahit hindi nyo naman kabisado yung Bible, kailangan isa puso natin yung pagbabahagi. No? Kaya lahat tayo dito, hindi mo man kabisado yung salita ng Diyos, ang mahalaga, alam mo kung ano yung sinasabi mo patungkol kay Jesus Christ. Yung katotohanan ukol kay Jesus.
Ito pang mindset na to, isa pa. Ay, ayoko, baka magkamali ako dyan. Ikaw na lang. Lalo na pagkasama mo yung leader mo, ikaw na. Core team ka na yan, ha? Ikaw na, leader. Ayoko na mag-share. Nakakatakot. Baka magkamali ako. Kailangan nating alisin yon. If you believe that your commander-in-chief is the highest, hindi ka na matatakot. No? Ito pa, bilang mga kabataan, ina-underestimate natin yung sarili natin. Hindi ko kaya yan, mas matanda sa akin yan. Di ba? Tama, mali. Pag mag-share tayo ng gospel, may ganun tayong pakiramdam. Hindi tayo makapag-share kasi feeling natin, dahil bata tayo, hindi tayo papakinggan. Pero you have the power. Naniniwala ba tayo kay Jesus Christ? E di pag naniniwala tayo kay Jesus Christ, makapangyarihan tayo. Amen? Eto pa. Ayoko mag-share. Hindi kasi leading sa akin ngayon eh. Hindi leading sa akin mag-share ng gospel. Eh anong sabi? Go therefore and make disciples. How can you go if you will stop yourself from sharing the gospel? Masyado kasi tayong atat pinangungunahan natin yung sarili natin. Hindi natin nakikita yung wider view ng kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ng taong binabahaginan natin. Amen? Tinawag tayo ng Diyos bilang mga sundalo upang magligtas. And if we really want to save, we will be selfless. Sasaluhin mo yung bala. Yan yung bala, oh. Wag. Gaganong ka. Di ba? Yung sa probinsyano. Di ba? Okay, babaril si pastor. Pero syempre maliligtas kasi si tanggol yun. Di ba? Amen? Magiging selfless tayo sa serbisyo. Minsan nga, kaya i-affirm nyo yung mga leader ninyo. Alam nyo ba kung bakit? Sinasalag niyan lahat ng bala. Kapag yung mga members hindi umattend, madadali ang mga yan. 'Di ba? Tama, mali. 'Di ba? O kaya kapag may problema kayo, kami yung mga leaders yung sasalo. Na even sila kahit may sarili silang problema, sasaluhin nila yun para sa inyo. Alam niyo kung bakit? Kasi yun yung sinabi ng Diyos para sa kanila. Pero hindi lang yun para sa kanila, para sa ating lahat. Amen? At syempre, lagi nating tatandaan yung sinabi ng Commander-in-Chief natin, go. Pag sinabi ng Diyos na go, go na. Anong sabi ni Rupa May? Go, go, go! Diba? Oy! Ano sabi ni Rupa May? Go, go, go. Diba? Ayun yung sabi ni Rupa May. Go, go, go. Diba? Sir, yes, sir? Magsalute kayo. Sir, yes, sir? Very good. Palakpakan yung mga sarili nyo. Yan. Pag kayo hindi sumagot ng sir, yes, sir, magpupush up kayo 1.5 million. Okay? Kaya nga, sabi dito, may isang napakalaking bagay ay testimony na naalala ko. Yung testimony ni Nanay Guy. Panoorin natin tong short clip na to. Mabilis lang to, 19 seconds lang to. Sabi ko nga, hindi ko na pag-aari ang buhay ko para sa kanya na as long as binibigyan niya ako ng lakas, as long as binibigyan niya ako ng karunungan, go lang ako sa kanya. Kahit saan na. Go na mag-go. 62, di ba? Sino tayong mga kabataan para hindi natin kayang gawin kung anong ginagawa ni Nanay Guy? May lakas pa yung tuhod natin. Kaya pa nating gawin yung mga bagay na malaya tayong gawin. Ano sabi niya? Kung saan ako dalhin ni Lord, go lang ako. Kung kailan ako kunin ni Lord, go lang ako. We should have a go mindset. Na kahit anong mangyari, alam mo kung saan ka patungo. Alam mo na yung ginagawa mo may kahihinatnan. Alam mo bilang sundalo ng Diyos na merong magandang result na nag-aabang dun sa bagay na gagawin mo. Kaya nga po kami, isa sa powerful testimony na gusto ko ding i-share sa inyo, sa area namin, sa Santiago, Lubao, Pampanga. Nung nagsisimula kami dyan,
Kung makikita nyo tong unang picture na to, eto kami, year 2023 I think. 2023 MLG namin to. And then kami ni Ate Rons, we are praying na, Ate Rons, ano bang kailangan natin gawin? Ano bang pwede natin gawin so that we can reach out more souls? We keep praying, we keep doing things for God. Nag-go-go lang kami. Na kahit na minsan on and off yung mga tao, patuloy pa rin kami. Bakit mo sinasabi to ngayon, Lloyd? It's not about to brag of our efforts. Pero kung ano yung kayang gawin ng Diyos behind the scene. Kasi nakikita natin, alam natin totoo ang Diyos. Kaya even sometimes aminin man natin sa hindi, may doubt tayo sa bagay na ginagawa natin. Pero ginagawa pa rin natin kasi alam natin may ibubungang maganda yon. Ngayon, eto po siya nung kasunod na nag-MLG kami. Medyo dumami, siguro lumawak. Dumami kami dyan. Nagkaroon ng mga bagong youth. And then, nag-go pa din kami. Go. Hindi pa rin natatapos doon. Hindi dahil dumami ng konti, tapos na. Ito na po yung Santiago, Lubao, Pampanga ngayon. Ayan po yung, hindi po to bunga ng pagod. Bunga yan ng dasal. Bunga yan ng pagsunod sa Diyos. Lagi po nating tatandaan that in our obedience, there is growth. Sa pag-go natin, nakikita natin na lumalago, go. Diba? Nakikita natin na may paglago dun sa pag-go natin. Paglago, go. Mali, may paglago, go. Amen? So, sana po maging magandang halimbawa po yung area namin sa bawat isa sa atin. Na hindi po to pagmamayabang lamang, pero ito po, talagang grateful kami na every time na ngayon, kahit Sabado, isang buong araw kami sa Lubao, Pampanga. Hindi na namin alam kung ano una namin pupuntahan. Alam mo, sabi ni Ate Rona, dati nagdadasal tayo ng tao kung saan tayo pupunta. Ngayon hindi na natin alam kung sinong uunahin natin sa kanila. Talagang, ayan, si Dals, alam niya yan. Talagang kami, natatawanan kami. Rons, dati hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Ngayon naman binigyan tayo ni Lord ng Purok 5, Purok 7, Lakpao, Kulabasa. Hindi na natin alam saan uunahin. Kaya maraming salamat po sa Panginoon dahil kumikilos talaga si Lord sa pag-go. May pag-lago. Amen. Lagi po nating tatandaan ang sabi sa Bible, do not despise small beginnings. When you obey, there is growth. When you obey, there is victory. Amen. Number 3, God's ultimate plan is salvation. Ang plano ng Diyos para sa ating lahat ay maligtas tayong lahat. Sabi nga, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Baptismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Kung pupuntahan natin ang lahat ng lahi at gawin silang mga tagasunod ko, ibig sabihin, kung magiging followers ni Jesus lahat ng mga tao sa mundo, ibig sabihin lahat ng mga tao na yun ligtas na. Amen? Kasi, halimbawa na lang tayo, nandirito tayo ngayon because we already know the truth. Ngayon naman, dahil alam na natin yung katotohanan, we need to share it to others. Unang-una sa pinakamalapit sa atin, pamilya natin. Pangalawa, dun sa mga kaibigan natin, kaklase natin. Kasi hindi lang gusto ng Diyos na tayo lang ang maligtas. Gusto niya lahat ng mga tao. Kahit yung sa school, kahit hindi mo kakilala, gusto rin na maligtas yun ng Diyos. Sabi nga ni Pastor doon sa district camp, hanggang may taong may muka, bahaginan mo ng salita ng Diyos. Amen? Kasi hindi lang pinlano ng Diyos na maligtas tayo. Yung si Lloyd, dapat lahat ng Lumaktod family. Dapat lahat ng Manalansan family. Dapat lahat ng Mascareñas family. Isipin ninyo na lahat, pati daw yung Sazon family, sabi ni Edrel, dapat, pati Sabado family, lahat ng pamilya, lahat ng lahi, dahil tandaan po natin ito, bilang sundalo, wala tayong pinipiling iligtas. Amen? Amen? Lahat tayo nakatingin, hindi sa kung anong antas, estado ng buhay, anong kulay ng balat, anong nationality mo, kahit Chinese ka pa. Hello, Ate Yan. O, di ba si Ate Yan?
nandyan din siya. Kasi ang lahat ng bagay, iniaayon ng Diyos sa kalooban niya. At ang kalooban niya, maligtas tayong lahat. Paano natin malalaman yung ultimate plan? Basahin natin yung Bible natin. Ba alam nyo kung bakit yung iba sa atin hindi nakakapag-share ng salita ng Diyos? Yun nga, hindi natin binabasa yung Bible natin. Kasi yun yung ultimate blueprint ng ating buhay. Kung ano ang dapat natin gawin at hindi natin dapat gawin. Amen? Ano pa? Read our Bible para malaman natin ang ultimate plan of salvation. Pangalawa, pray. Itanong natin sa commander-in-chief natin, Lord, paano ko kaya masyesyaran si ganito? Tama? Kasi minsan hindi tayo nagtatanong kay Lord. Puro lang tayo bira ng bira. Pwedeng sa isang digmaan, kung hindi mo tinanong kung sino yung ililigtas mo, bumaril ka, tinamaan mo si Bilyan, mali. Pwede kang, yung ligaw na bala, tinatawag na ganon. Amen? At syempre, you should always plan for strategies. Ano yung mga technique na kailangan natin gawin? Dito sa Hope Bataan, marami tayong technique na ginagawa. BFMP, 'di ba? Bless Fellowship, Minister and Proclaim. Nag-go LG tayo, OPSC sa mga life group natin. O kaya minsan nangangaroling tayo, tama? O nung Hearts Day, ano yung ginawa natin? Ay nung Pasko, namamasko po with the twist. Nagbibigay tayo ng kung anong sa tingin natin makatutulong sa iba. Hindi yun parang parang paunang bigay. Yun po ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya natin ginagawa. Amen? At syempre, kung walang maayos na plano at hindi natin alam yung plano, baka yung imbis na mission accomplished, maging mission failed. Kaya mahalaga po ang obedience sa Diyos. Kaya bilang mga sundalo, be safe. Ano ang ibig sabihin ng safe? Una, secure your identity. Kung diba si Kuya Edrel may kape, ako may safe. Secure your identity. Sa battlefield, huwag mong kakalimutang anak ka ng Diyos. Hindi ka kalaban. Ikaw yung magpoprotekta at mag-iingat at magliligtas. So you should know your identity and i-secure mo yon. Anak ako ng Diyos. Tamaan ka man ng bala, anak ako ng Diyos. Madapa ka man habang nakikipaggera ka, anak ka ng Diyos. Amen? A, always be ready. Maging handa tayo lagi na magbahagi ng salita ng Diyos whenever or wherever we go. Kaya paglabas mo ngayon, kung sino makita mo mukha mamaya, puntahan mo na yon. Amen? Kasi nga, lagi kang ready. Yung yung isa bang sundalo, pupunta sa gera ng hindi handa. Pag may sniper, patay ka na. Pag si Satanas kumilos at hindi tayo handa, madali tayong makuha. Sir, yes, sir? Ay, push up. Hindi, joke lang. Amen? Letter F, be faithful. Hindi pwedeng maging balimbing tayo sa gitna ng digmaan. Ay, Lord, ayoko na. Kailangan maging tapat ka sa serbisyo mo. Ano man ang mangyari, kahit na sa tingin mo hindi ka malaking bagay dun sa hukbo ninyo, hanggang nandyan ka, maging tapat ka sa serbisyo mo. Amen? Maging tapat ka kahit na sa tingin mo hindi ganong kalakasan yung loob mo na magbahagi ng salita ng Diyos. Ang mahalaga, nandyan ka. You are firm, you are strong in your service to God. Panghuli, equip yourself. Don't stop learning. Don't stop upgrading yourself for what you think. Because hanggang nasa iyo ang banal na Espiritu, you can do better and better things ahead of you. Amen? Kaya, be safe. Sabihin nyo, be safe. Maging ligtas tayo by those things na ating tinatandaan, ay lagi dapat nating tandaan. Huli na to. There's an ultimate prize awaiting for us. Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Siyempre, yung mga sundalo nga may sahod. Di ba? Hindi naman sahod yung ibibigay sa atin ng Diyos. Gantimpala. Alam niyo yung pinakagusto kong gantimpala na marinig pag kaharap ko na si Lord? Well done, good, faithful servant. Amen? Dahil sabi nga po dito, Romans 8:18, para sa akin ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Dahil sa Mateo 28:20b, at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo.
Lagi nating tinitake for granted tong verse na tong dadaanan lang natin. Pero sabi dito, hanggang sa katapusan ng mundo, for all eternity. Kasama natin ang Diyos. Ayun ang ultimate prize na naghihintay sa atin, ang buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 4, makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting kailangan malakas tayo mga hukbong balahap. Sabay-sabay tayo from verse 3 ulit. 1, 2, 3, go! Sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang opisyal. Sir, yes, sir! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Ito yung kailangan natin na maging ugali kung gusto natin ng prize sa langit. Kailangan nating maging sundalong nasa serbisyo. Naalala ko nga yung sharing namin nila Edrel last Sunday. Bilang worship team kami kasi sinabi ko tong verse na to sa kanila. Alam mo yung sinabi ni Edrel? Dapat hindi lang dito sa loob ng church na nagiging sundalo tayo. Alam niyo yung mga pulis at sundalo, di ba kahit naka-civilian sila sa labas, sundalo pa rin sila. Meron silang identity, meron silang badge na sa nagsasabing, ikaw ay sundalo, ikaw ay pulis, kaya ikaw paglabas mo dito, anak ka ng Diyos at sundalo na maglilingkod sa Diyos at magliligtas ng mga kaluluwa. Amen? Kaya naman lagi nating tatandaan, sa buhay natin na ito, hindi naman madali. Hindi naman talaga madali. Pero sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 8, henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, which is the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who love His appearing. Lahat tayo, ito yung mabuting balita para sa ating lahat ng mga sundalo. May korona tayo sa langit. Amen? Gusto nyo ba ng korona sa langit? Gusto natin ng korona sa langit. Pero bago natin matanggap ang korona natin sa langit, we will endure and persevere. Amen? Maghihirap tayo at magtitiis. Pero take heart. Jesus has overcome the world. He is already victorious and sitting in the right hands of God. Kaya mga sundalo ni Kristo, there's a rainbow after the rain. Matthew 25:23. His master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. Church, to conclude this, may ultimatum para sa ating lahat. Pero mapalad tayo dahil tayo'y ligtas na. Mapalad tayo dahil nauna tayong nakatanggap nung solusyon na ino-offer ng Diyos para sa ating lahat. And the question is, bilang kanyang mga sundalo, may misyon tayo. Ang tanong, sasabak ba tayo o hindi? Ito lamang po ang gusto kong iwan sa inyo. Handa ka na bang maging sundalo para kay Kristo o patuloy na maging ordinaryong miyembro? Gusto mo ba na kumilos o patuloy na nakaupo? Gusto mo bang maglingkod o patuloy na ikaw ang paglingkuran? Dahil church, we are called with a purpose. We should position ourselves for that purpose, sabi ni Ate Thea. Ang tanong, kung ang kalooban ng Diyos ay sinusubok ang kalooban natin, susunod ba tayo sa Diyos, sabi ni Kuya Edrel? Ang tanong, pinakamahalaga sa lahat, are our hearts in the right posture to obey God? Sabi ni Kuya J. Vincent. Ang tanong ko para sa inyo, handa na ba tayong maging sundalo na maging ang buhay natin ay kaya nating ihanda at ialay para sa Panginoon? Because it is written in the Bible, take up your own cross and deny yourself. Sir, yes, sir?
Dalangin ko mga kabataan, hindi lang to isang teaching na makakalimutan din natin. But this should be a powerful reminder that God is in control, that He is our Commander-in-Chief. And no matter what happens, maghirap man tayo, mapagod man tayo sa pananampalataya na to, He is faithful. He is good. And His love endures forever.